Hala, Diyos ko, mga mare, mga pare, grabe ang chemistry ni Donnie and ni Maymay, grabe ang galing ni Luna and ni Liam. Diyos ko, Lord, mababaliw ako. Hindi ako makapag-upload ng video, hindi ako makapag-edit. Naloloka na talaga ako. Grabe yung paulit-ulit kong pinanood yung episode 1. But now, yes, nang lumabas ang episode 2, oh my goodness me! Is this right? Is this right? Pero yes, bago ang kilig, narito na po ang update. Ano bang sinabi ng netizens pagkatapos mapanood ang episode 2, mga kaibigan? Patay na pala ang parents ni Maymay sa Roha, parang totoong buhay lang. Sabi ni Shower, nako po. Hindi ko makayanan ang kilig. Naka-watch na ba kayo ng second episode? Ang lakas ng Maidon, solid talaga. Iba yung spark nila sa Roha. Parang mga kaibigan, habang nanonood ako, oh my God, this is kind of Korean. K-drama ang dating gani. Bye, grabe, Olsen. Nasaan ka sa episode 2? Kasi hindi ko makita yung friendship nyo ni Liam sa episode 2. Sabi ni Asu, my early theory, feeling ko that Trius parents, Liam, Olsen, and Luna are connected to each other. Based sa conversation ni Luna at Liam while training, siguro something happened in the past, like how did when they got into prison? How did Luna's parents die? How did yung mama ni Liam pinapaaral si Luna at saka si Olsen? Bakit hindi masabi ni Wendy kung ano nang nangyari sa nagbudol sa kanya? At medyong talpa si Miss Wendy nang kinausap ni Mr. Marcos. Baka mamaya, mga kaibigan, ay magkapatid ang tatlo, hindi natin alam. Kinikilig-kilig tayo, pero wag mo na akong mag-jump sa conclusion. As bakla ako, grabe. Hindi ko mawari ang aking nararamdaman. Sabi ni Cara, this is Don Belfan, I hope more than anything we will focus on Donnie's hard work. He put in this craft, his work. He deserved that. Focus po tayo sa kanya episode 2 out now. Kasi nga po, hindi mo talaga magrabe ang effectiveness ni Donnie dito, guys. Sobrang galing. Oh my gosh, hindi po siya boring panoorin. I have seen so many actors in the Philippines. I saw how they portray any role po, mga kaibigan. Pero itong si Donnie in this, parang yun siya yung parang K-drama artist, mga guys. Sobra hindi ko mapigilan. Kinikilig ako talaga sa galing ni Donnie. And yes, kinikilig ako dito sa Arnie's fight ni Miss Liam and Mr. Liam and Miss Luna, gani. Sige, putulin na natin to. Chop-chopin natin to, mga guys, para hindi tayo pagalitan ni Mr. Netflix. Pero yes, habang naglalaro po sila ng Arnis dyan, mga kaibigan, and we can see kind of hindi naman masyadong gentle sa isa't isa, kasi nakita natin yung lakas ng hampas ni Maymay at saka ni Donnie. In the end, hingal na hingal nga itong si Donnie. And so yes, nakita natin yung klase ng chemistry na meron sila, yung datingang hindi mo mawari. Nakikilig ako talaga, promise. Pasensya na Donbell fandom. Pero kinikilig ako. Ibang-iba ang chemistry ni Donnie at saka ni Maymay. Makalaglag, whatever. Puso. Diba? Tapos kung marinig mo pa yung usapan nila, mga guys, sabi daw nung basher ni Maymay, parang nagmonolog lang si Maymay na nasa classroom daw, mga kaibigan. Pero hey, yung liaban mo si Liam ng ganyan, Maymay, ha? Nakakaloka, ha? Next naman! Oh, I like also yung yung lakas ng hampas ng mga arms niyo sa isa't isa. Pero yung yakap gani, good. Oh my God, yung yakap good gani. Sige. Kasi Korean drama ang datingan sa akin.
Yan yung gusto ko, yung action na maharot na pagkakaibigan na walang keme. O, diba? Diba? Sige, 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 sige pa, more pa. Ikaw ha, dito ka ha. Tung na pala mo. Pero yes mga kaibigan, sabi ni Donnie's account, Donnie's working hard as an actor, even giving his body and soul to portray his role well. If some scenes are not to your liking, the skip button is free and the block button on socials is also free. We will not allow his hard work to be tainted and put to waste with your nonsense. Ayan, kung kaya sabi ni Random Spell, sige, ilaban nyo. Ilaban talaga namin yan kasi pinaghirapan nila. Diyos ko day, Diyos ko mga bakla, mga mare, mga pare. Araw-araw pala ay may idadrop na 35 minutes itong Roja sa Netflix. Kung kaya pala ay dire-diretso ang shooting and filming nila from Cycle 1 to and now nasa Cycle 3 na sila. And so, I do not know. Sabi nila, papatayin ang karakter ni Maymay. No! Huwag niyong patayin. Kasi nga po, napakaganda po ng kanilang chemistry dalawa. Diyos ko, Lord. Diyos ko, die. Mapapadiyos ko ka na lang talaga. At hindi mo malaman kung sino ang tatawagin mo sa sobrang kilig mo. So yes, sabi dito ni Otodedma Maidon, sometimes all you can do is keep your head up, stay strong, let go and move on. Kasi hindi po ako makaka-move on. So sobrang ganda ng Roja, itong Roja talagang masasabi kong susundan ko gabi-gabi mga kaibigan. Yung mata-mata na expression ni Donnie na napakagaling, Diyos ko, nakakabihag ng maraming puso na mga netizens mga kaibigan. I just don't know what's the response of the watching public pag mapanood na ito sa TV5 A to Z at saka sa Kapamilya Channel, YouTube channel mga kaibigan, dahil Diyos ko, ngayon pa lang hindi ako makahinga sa kilig. Grabe, ang ganda po talaga. So for now, yan po muna ang aking masasabi. Diretso lang, Liam and Luna Olsen, not top-notching, ang galing talaga ng acting nila mga guys. Hindi talaga ako maka-move on. As in, super. Hindi po. Mga may word talaga nakikisabay pa dito sa Roja. Ang haba pa talaga ng ipopost para maging spoiler sa iba. Nako, Chief Luna on the first episode of Roja TV series. Kung kaya, Edmay, wag masyadong mahaba. Day! Kasi paano na yan papunuorin sa general public kung nandito na sa plaza yung mga episodes. Ikaw nag-produce ng Roja at bawal kaming makisakay. Natural manood kami kasi andyan si Maymay. Ngayon, kulang nalaman na ang may word pala bawal sumuporta sa Roja. Para ba kayo ang mamumuhunan? Kakapal ng mga fezlak nyo. Napaaway tuloy si Edmay dahil syempre hindi niya papigilan ang sarili niya kundi i-post itong mga tidbits ng Roja mga kaibigan na kung saan showing ang acting prowess ni Donnie Pangilinan at saka ni Mama Entrata. Pero yes, nako mga guys, sana igsian mo na lang Edmay para wag masyadong mahaba para walang magalit. At at the same time talagang yung pang bait lang sa mga manonood para mas lalo silang ma-excite. Yung masyadong mahaba, only little, a little clip won't harm the production, I think. Just a little clip. Wag yung masyadong mahaba na to the extent na parang nanood na sila ng buong episodes. Why I smell something fishy between Wendy, Magnus, and Greta? Does anyone feel something with those three too? Parang meron pong past relationship itong si Wendy and Magnus bago pa dumating si Greta sa buhay nila mga kaibigan. Sino kaya ang nagpakulong kay Wendy at bakit ang laki ng puso ni Miss Greta na tulungan si Olsen at saka si Luna? At sino kaya ang pumatay sa parents
ni Luna Javier. Aba, sabi ni Jonah, maybe totga ni Wendy si Magnus or vice versa. Nakakaloka. Sabi pa dito ng isang duni, si Bishop Anthony na pa selfie lang. Seriously though, Mark Abaya is really a scene stealer. He's so good, grabe. He got the creeps and weird scared vibes on point. Yung sinasabing akala nga nila ay siya yung leader ng mga vampira kung makabali-bali ng liig niya, mga kaibigan, doon sa episode 2. Maloka ka din talaga. Pero ang galing niya din sa kanyang role, itong si Mark Abaya, dahilan po ay nakakatakot nga din talaga yung kanyang acting doon, na talagang yung tira ng mga linyahan niya at yung face reaction niya, facial expression ay talagang wow! Top notch, ang galing. So yes, mga kaibigan, pakatutukan natin ang istorya ng Roja. Episode is so great, but yes, wala pong tawag doon. Walay makalabaw. Paano yun itagalog? Walay makalabaw sa episode 2. Mabuang ko, guys. As in, mabaliw ako sa episode 2. May Donnie, Luna, and Liam. Ewan ko na lang sa inyong dalawa. But then yes, I like also the acting of Kylie Echari. Hindi mo talaga din talaga maikumpara. Sobrang galing din ng talaga ng isang Olsen. Sabi ni Mafi, chemistry nga, magkatabi lang dati sa I Want ASAP, ngayon magkaigsi na never nawala. Never nawala chemistry nila. Diyos ko, my don fans, kilig muna now, basag na naman later, pero okay lang, at least kinilig daw sila, mga kaibigan. Sabi pa nga ni Lornians, what? O diba? Yung level up, yung acting nga ni Maymay at saka ni Don, ni mga kaibigan, na pang Korean, I think ang magpapa-stop, anong tawag doon, magpapatigil ng mga puso nating lahat, mga kaibigan, at will lead us to craving for more episodes to watch, na halos ayaw na nating itigil yung panonood kasi gusto na nating malaman kung ano na ang nangyari sa next episode. This is Alexander Lexter Jules. Ang masasabi ko po, na ako, para sa mga nag-aantay sa A to Z at saka TV5, Kapamilya Channel at Kapamilya Online Live, wag po kayong maging busy sa mga oras ng primetime bida, 8:45 or 9 PM, mga kaibigan, dahil po maliligayahan kayo for sure. Sasaya po ang mga puso ninyo, I promise you. Ngayon pa lang, masaya na po ako para sa episode 1 and episode 2. I cannot wait for the episode 3 bukas, mga kaibigan. Sabi ni The Shower, excited na ako para bukas sa Roja. My first time na nanood ako ng TV series na lokal, K-drama at C-drama kasi ako, pero dahil kay Maymay, kayan daw po, nandito daw siya. Aba, at si Rin naman, talaga ako nabigo. Di rin daw siya nabigo sa kwento at alam ko marami pang mangyayari. Alexander Lexter Jules, yan lang po muna, mga kaibigan. I will see you later for more. Magandang gabi po.